Malaki na ito. Baka nga large na to, no? Mm. So ito guys, so yung 1.5 months pa lang yung manok natin pero meron ng itlog na large. So kailangan lang talaga maganda yung pag-aalaga natin sa ating mga manok para mangitlog din sila ng maayos. So good morning mga kabuhay barko. So sa video na to mga kabuhay barko, isamahan niyo ako, uwi ako ng aming probinsya sa Quezon mga kabuhay barko, kasi ating bibisitahin mga kabuhay barko yung naumpisahan natin na small business natin na poultry mga kabuhay barko. So 2 weeks kasi akong hindi ko na nakikita mga kabuhay barko yung ating mga manok. So gusto ko ulit silang makita, kaya uuwi ako ngayon mga kabuhay barko para makita at may pakita ko sa inyo mga kabuhay barko yung naumpisahan kong poultry sa aming probinsya sa Quezon. So tara, samahan niyo ako mga kabuhay barko. Next day. So ito guys, andito na tayo sa aming probinsya sa Quezon. So dumating kami mga kabuhay barko, dito is 12 o'clock. So di ko na naipakita sa inyo mga kabuhay barko yung pagdating namin kahapon kasi medyo naging busy na pagdating. So ngayon guys is pakikita ko sa inyo yung aking naumpisa na small poultry farm. So dahil nasa bakasyon tayo mga kabuhay barko, is kailangan natin ng extra income. So Oh shit, not good. So ito guys, medyo malapit na tayo dun sa aking pinagtayuan ng manukan natin mga kabuhay barko, kasi medyo malayo ito mga kabuhay barko sa bahay ng nanay ko, and dito kasi medyo malapit yung tubig mga kabuhay barko, kaya dito natin naisipang maglagay ng ating manukan mga kabuhay barko. So pakikita ko sa inyo mga kabuhay barko kung paano kami nagpapakain at kung paano kami nagpapainom ng aming mga RTL chicken. March 22 dumating sa akin ang aking mga alagang RTL chicken. At ngayong araw mga kabuhay barko ay 1.5 months na sila sa akin. Araw-araw simula nang dumating sa akin ang mga manok ay ganito na ang naging senaryo ko sa kanila. Sa umaga ay nag-uumpisa na kami kakain ng ating mga RTL na manok.
So ito guys, ngayon is nagpapakain na kami ngayon, nagbibigay na kami ng feeds para sa aming mga alaga. So ginagawa namin ito mga kabuhay ko araw-araw tuwing alas 6. So and then mamaya magpapakain naman, magbibigay naman kami mga bandang alas 3 ng hapon. So 2 beses lang kami nagbibigay mga kabuhay ko ng feeds sa kanila kasi para hindi masyado mano sa oras mga kabuhay ko. So kailangan 2 beses lang or 2 beses lang kami nagbibigay. Doon kasi sa iba is 3 beses sila nagpapakain ng kanilang mga manok. So kami bali ginawa lang namin 2 kasi para may iba rin kaming magawa. So ayan. So ngayon pagkabigay naming pagkatapos namin magbigay ng feeds mga kabuhay ko is mga alas 7 ng umaga is aalis na kami. And then babalikan namin sila ng bandang alas 8 kasi mangingitlog na sila. So ganyan sila mga kabuhay ko araw-araw. So ito guys, pauwi na tayo kasi katatapos lang natin magbigay ng feed sa ating mga RTL. So saktong alas 7 na mga kabuhay ko and mamaya babalikan ko around 10:30 in the morning. So kasi nag-i-start sila mga kabuhay ko mag-drop ng itlog mga 7:30. So kinakailangan mga kabuhay ko is walang tao na ng mga alas 7 dun sa loob ng ating poultry. So para makapag-drop sila ng itlog at hindi sila istorbo. So mamaya babalikan natin sila para kunin yung mga itlog. A few moments later. So ngayon guys, papunta na tayo dun sa ating poultry mga kabuhay ko. So babalikan na natin sila kasi mamumulot na tayo mga kabuhay ko ng ating mga itlog, yung mga nag-egg drop na mga kabuhay ko na mga manok natin. So ganitong oras kasi mga kabuhay ko is marami nang egg drop mga kabuhay ko kapag mga ganitong oras. Nag-uumpisa kasi talaga sila 7:30 hanggang 11 o'clock mga kabuhay ko. So tara, samahan niyo ako mga kabuhay ko, mamumulot tayo ng mga itlog. A few moments later. So ito guys, andito na tayo ngayon sa ating small farm. So mamumulot tayo ngayon mga kabuhay ko ng itlog. So ang oras na kasi ngayon mga kabuhay ko is almost 11 o'clock na. So kailangan na nating mamulot ng itlog para makolekta na natin at mailagay na natin sa tray. So tara, samahan nyo kami. So ito guys, yung pinaka maganda dito, yung the best part pagka yung namumulot na ng itlog. Sana all. Ito yung pinakamasarap talaga pag marami kang alagang paitloging manok. So kapag ganitong nangingitlog na sila is talagang mag-i-enjoy ka sa pamumulot ng itlog. Medyo malaking kapital pero sulit naman kasi kapag ganitong nangingitlog na sila araw-araw is nababawi mo rin yung iyong kapital. So itong ating mga manok ngayon mga kabuhay is 1.5 months pa lang sa atin. So nangingitlog na sila pero hindi pa naman 100%, 65% pa lang. Tapos nalaglag napasag. Isa na ba? So ito guys, nakaisang tray na tayo ngayon ng ating nakuha and then di pa tayo nakakapamulot sa kabila. So doon naman tayo, lilipat naman tayo sa kabila. So dito naman tayo guys. Malaki na ito.
Baka nga large na to, no? So ito guys, so yung 1.5 months pa lang yung manok natin pero meron ng itlog na large. So kailangan lang talaga maganda yung pag-aalaga natin sa ating mga manok para mangitlog din sila ng maayos, saka makapag-produce sila ng maraming itlog. Pinulot eh. Tapos nilagay ulit eh. Wala ka naman nilagay ito sa taas, ano? Wala naman. Isa't kahati na rin pala, ano? Pwede ba kinuha nyo na yung dalawa dito sa ibabaw? Ayun nga pala, meron pa nga pala. Ayun, naging tatlo na. May itlog. Ayun, tatlo na. Dalawa lang yung nilagay ko dun eh. Ayun pa kayo, may isa pa. Hindi yung dalawang tray na rin pala to eh. Magdadala. Dalawa na lang pala eh. Parang isang dalawang tray. So ayun guys, bali naka almost dalawang tray tayo, bali dalawang itlog na lang, nakakadalawang tray na tayo. So mamaya pa kasing hapon mga kabuhay barko mangingitlog yung iba niyan. So ayun guys, yung ating nakuha ngayon. So nakadalawang tray tayo. So I hope mamaya madagdagan pa para masakto nating dalawang tray mga kabuhay barko.